ipinagdadaldal nitong ipinilit at ipinagsiksik ang ombudsman. Nakakasuhan na daw ng plunder itong sina Ferdinand Martin Romualdez at Cheese Escudero. Kaya ho kailangan tumahol nitong ipinagsiksikang at ipinagpilitang ombudsman na si Boying Rimulya. Kasi mga kaabante, kailangan nila magpabango dahil alam ho ng taong bayan na yan ang gusto ninyong marinig, hindi ba ga? So dyan tayo nakapokus ngayon. Pakikinggan nga ba? Kakasuhan nga ba yung mga yan? Pero totoo, alam naman natin hindi. Ginagamit lang nila yan para pantakip doon sa kapalpakan ng administrasyong ito sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ng bansa. Yun lang yun. Consistency nababawasan. Kaya lang, speaking of consistency, bilib talaga ako dito kay Auntie Claire. Oo, Auntie Claire. Bilib ako dito. Napaka-consistent dito. Kaya minsan iniisip ko, tao pa ba ito? O robot? Kasi, alam niyo, talagang kaunting pahaging sa kanyang amo ay talagang tumatahol, umaatake. Paano naman kasi, di ba, hinihingi ni Senator Amy Marcos yun hong full ICI report. At gusto ring malaman ng taong bayan kung anong nilalaman yan. Hindi ba ga? Ano nang nangyari? Nawala na ng parang bula. Hindi ba ga? Biglang sumigaw si PBBM, mahiya naman kayo! At pagkatapos yan, nabuklat yung mga napilitan siya ngayong nagkamali siya dun eh. Akala niya tapos na yon. Akala niya doon sa kanyang zona, okay na yon. Pero hindi. Kaya napilitan siya ngayon na lumabas at puntahan yung mga dispalinghadong flood control project. Hanggang sa nagtatag ito ng ICI na hindi naman pinondohan ng gobyerno, pero nagtrabaho. Oo naman, nagtrabaho naman. Di ba ga? Malinaw na malinaw at napaka-consistent din ng ICI sa pagtatago ng mga impormasyon sa taong bayan. Hindi ba ga? Kaya hinihingi ni Ma'am Amy yung full ICI report. Dahil kung paano biglang sumigaw ng mahiya naman kayo, bigla na rin nawala. Normal lang yun. Di ba ga? Pero hindi. Dahil nga tatamaan yung kanyang amo, tatamaan yung kanyang amo para itong robot na naka-default. Na basta't may napansin itong tatama sa amo niya, bigla itong atake. Iba eh. Iba? Ang layo ng pinuntahan. Ang hinahanap ni Ma'am Amy, ICI report. Pero anong nangyari? Hinabol na at tinignan. Sino bang unang nag-tridor? Sino bang... diba? Iba yung pinuntahan ng kanyang mga atake. Oo, alam mo yung pumuputok ka papuntang norte, ang banat naman ito, papuntang south. Matindi, ba? Matindi. Anyway, ganun talaga, So, ini-expect na natin yan. At isa pa sa mga ini-expect natin, yung ICI report na yan, hindi na yan lalabas, Hindi na yan lalabas. Kapareho din yan noong pinagdadaldal nitong ipinilit at ipinagsiksik ang ombudsman ng Pilipinas na si Boying Rimulya, na sinasabi niyang kakasuhan na daw ng plunder itong sina Ferdinand Martin Romualdez at Cheese Escudero. Ay sabi ni Mang Teban ay matinding tawa, hindi. Kaya ho kailangan tumahol nitong ipinagsiksikang at ipinagpilitang ombudsman na si Boying Rimulya. Kasi, mga kaabante, kailangan nila magpabango dahil alam ho ng taong bayan na yan ang gusto ninyong marinig, hindi ba ga? So, dyan tayo nakapokus ngayon. Pakikinggan nga ba? Kakasuhan nga ba yung mga yan? Pero totoo, alam naman natin hindi. Ginagamit lang nila yan para pantakip doon sa kapalpakan ng administrasyong ito sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ng bansa. Yun lang yun. Oo. Kasi alam nila hindi na ito makakabangon. At ang tanging paraan para makabangon ito,
Oo, kagaya ng sinasabi ni Ma'am Amy, ilabas ninyo yung full ICI report. Yung walang, ano tawag doon? Walang reduction. Walang bawas. Hindi edited. At kung ano-ano pa. Yun lang. Abante Pilipinas. Alas 5:10 na ng umaga. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Good morning muna sa ating mga patuloy na sumusubaybay. Pasensya na yung mga hindi nabati kahapon. Lolo Bandoy, Lola Liling at Ma'am Lilian Luzara. Yan, good morning po sa inyo. Boss Eli Saludar, good morning. Sir Al Carlos, dyan po sa Puerto Princesa City, good morning. At sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, maayong buntag sa inyong tanan, mga higala. Abante Pilipinas. Sa ngalan ng ating mga tagapagsulat ng balita, narito na ang ating mga headlines. Muling pagtaas ng presyo ng petrolyo, asahan na ngayong linggo. Abante Pilipinas. Hiling na piyansa ng mga dating DPWH officials, tinanggihan ng Sandigang Bayan. Fuel tax suspension, delikado sa ekonomiya ng bansa ayon kay Senator Lacson. 19 bilyong piso ibabalik ng GSIS sa 1.37 milyong miyembro at pensioners. Buwan ng ayuda na 5,000 hanggang 10,000 piso para sa transport at agri-sector isinusulong na sa Senado. Inuman at video okay sa kalsada, mahigpit nang ipatutupad ayon sa DILG. Natutulog ba yung DILG? Ang tagal na yan Ay, talaga naman, basta hambog talaga ang namamahala sa isang ahensya. Wala. Talagang naghahanap lang hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. Abante Pilipinas. At sa detalye natin mga umabanteng balita, ako pa rin po ang inyong yayamanin sa Swabit na kapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Batay sa mga pautang pagtataya mula sa nakalipas na mga araw ng kalakalan, inasahang tatas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Tumaas na ho. Ngayong araw, mamayang alas 6, ang gasolina ho ay posibleng magkaroon ng dagdag ng humigit kumulang 6 na piso at 20 sentimo kada litro. Habang ang diesel ay tinatayang tatas ng 20 piso kada litro. Ang kerosene naman ay maaaring tumaas ng humigit kumulang 13 piso kada litro. Nilinaw ng mga eksperto na ang mga presyo ay maaari pang magbago depende sa galaw ng pandaigdigang merkado. Ayon sa kanila, ang inaasahang pagtaas ay bunga ng patuloy na pag-akyat ng presyo ng langis sa international market na direktang nakakaapekto sa lokal na halaga ng produktong petrolyo. Kung magpapatuloy ang trend na ito, inaasahang madaragdagan ang pasanin ng mga motorista at consumer, lalo na sa mga sektor na umaasa sa transportasyon at sa enerhiya. Abante Pilipinas. Ayun la.